Welcome back dito sa channel natin. Pupunta tayo ngayon sa Manila Bay Area. Tingnan naman natin ang latest na progress sa Pasay Harbor City Reclamation. Dito pala tayo sumakay sa bagong Redemptor Station ng LRT Line 1. Maganda ito mga bagong station ng LRT. 5 ang bagong station na natapos na at yung 3 ay hindi pa nasisimulan. Dito pala tayo sasakay sa kabilang side kasi pupunta tayo sa may Pasay. Madalas na rin bumabiyahe sa ngayon ang mga 4th generation trains kasama ng 3rd generation trains kapag rush hour. By the way, isang hindi magandang balita para sa mga commuters ng LRT Line 1. Magtataas na ang pamasahe sa LRT simula ngayong buwan. Ang end-to-end na pamasahe mula 45 ay magiging 55 na. Ang minimum fare ay magtataas mula 15 pesos magiging 20 pesos na. Para yan sa single journey ticket. At sa mga stored value card holders naman, ang maximum end-to-end pamasahe mula 43 ay magiging 52 na. Ang minimum fare ay tataas mula 15 pesos magiging 16 pesos na. Mas makakatipid pa rin talaga kapag meron kang stored value card. Pwede rin itong gamitin sa LRT Line 2 at MRT 3. Andito na nga tayo sa may Seascape Village dito sa may Pasay. Nasa likod ito ng CCP Complex. Ang Seascape Village ay isang seafood at restaurant market. Mas gumanda na nga ngayon ang Seascape Village dahil naibalik na nga ang ocean view ilang buwan na nakaraan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, tinambakan nga ng lupa at buhangin yung likod ng CCP Complex. Yan ay para sa Pasay Harbor City Reclamation Project. Pero after nga na sunod-sunod na pagbaha sa Metro Manila, ipinugutos ng DENR na bawasan yung itinambak na lupa at buhangin dito sa may shoreline. Ayan guys, sumigla na nga dito sa may Seascape Village at meron ng stage kung saan may nagpe-perform tuwing gabi. Wow, eto na pala ngayon ang latest na progress. Tinanggal na nga dito yung itinambak na lupa at buhangin. Inurong niya ng at least 300 meters papunta doon sa dagat. Kung napanood nyo yung mga vlog natin last year, sagad na sagad dito yung itinambak na lupa at buhangin na sobrang taas. Kaya naman tinakpan ng mga halaman yung likod ng Seascape Village dahil nawala na nga yung ocean view at naging dahilan din ng pagsasara ng ilang mga restaurant dito. Pero sa ngayon muli na nagbabalik yung iba dahil meron na nga ulit ocean view. Wow, ang ganda pa naman ng boardwalk dito guys. Lalo na kapag maganda yung panahon. Di katulad ngayon na makulimlim. Anyway, ang layo na nga ng itinambak na lupa at buhangin ng Pasay Harbor City. Doon na lang sa may Libertad Channel, malapit sa Mall of Asia Complex, ang hindi pa tinatanggal. Buhay na ulit yung mga restaurant dito. Doon na lang yung hindi pa tinatanggal kasi dinadaanan niya ng mga sasakyan at ng mga heavy equipments na papunta dito sa reclamation.
Kung titingnan natin dun sa malayo, patuloy din ang pagtatambak ng lupa at buhangin para sa Pasay Harbor City. Pati yung dito sa likod ng CCP complex tinanggal na rin. May bagong hotel din dito, ang Lime Resort. Apektado din sila noon sa pagkawala ng ocean view. Meron yata silang pool dyan sa taas na infinity. So ayun guys, mabuti na lang at umaraw na. ...265 hectares ang buong lawak ng man-made island na itatayo para sa Pasay Harbor City. May madadaanan na rin sa ngayon yung mga mangingisda dito sa Manila Bay. Isa sa mga naapektuhan din dito ang Sofitel Hotel na nagsara na. So ngayong naibalik na ang ocean view dito sa Manila Bay, baka maisipan nila na magbukas ulit. Napakaganda pala nitong Pasay Harbor City kapag natapos na. Magkakaroon pala dito ng 7 na district. Ang Gateway District, Channel East, Channel West, Central Park, South Dock, North Shore, at West Wharf. Magkakaroon din dito ng 9 km na shoreline. 89 hectares naman ang ilalaan sa road network. Kasama na dyan ang mga open spaces katulad ng mga garden, park, mangrove forest, linear park, central plaza at pedestrian-only corridors. Wow, ang ganda pala nitong Pasay Harbor City. Ito ay joint venture project ng Pasay City Local Government, kapartner ang Pasay Harbor City Corporation.
Malapit na nga matapos itong bagong Harbor City project. So ayun guys, kung naghahanap kayo ng seafood restaurant, dito na kayo pumunta sa Seascape Village at maganda pa yung view dito. May live entertainment pa dito sa gabi. Akit muna tayo dito sa taas. Wow, pinaganda na pala dito. May canopy ng escalator papunta dito sa second floor. Sayang yung Sofitel Hotel, sana magbukas ulit. Ayan, dito sa taas kitang-kita natin ang lawak ng Pasay Harbor City. Anong masasabi nyo sa latest na progress ng mga reclamation project dito sa Manila Bay Area? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates. Thank you for watching.